Good morning po sa ating lahat. Today is November 26, 2025, no? Araw po ng Miyerkules. At Jesus is coming soon. Yan ang madalas natin naririnig particular sa especially ngayon, ang balita ngayon si Donald Trump daw at saka yung Prince ng Saudi Arabia masyado na raw parang maigi yung kanilang pag-uusap, no, tungkol sa mga ilang tawag dito, mga bagay-bagay, no. Actually hindi naman natin topic 'yan. Because of that, marami na naman nagsasabi baka parang yung Israel daw parang hindi na maging ganong katindi yung pagkakaibigan sa US, no? Mga tipong ganyan-ganyan. So ito na naman po, umuulan na naman po rito. Dito po mismo sa YouTube, tignan nyo po, ayan, puro yan na naman. Tapos sabi nila, is Donald Trump the new Cyrus? Ano naman nila. Tapos tinawag din siya nung kamakailan lang na parang Prince of Peace, mga ganyan. 'Di ba? Siya yung sa Abraham Accord dahil marami po. Pero in all of these things, kasama na yung bagyong sa halip na sa Diyos nagpasalamat sa Sierra Madre, no? Ito po yung bagyong Uwan. Lahat po ng yan, nakalagay po naman sa Matthew 24, no? Kaya sasabihin na naman nila na end times na. Pero ginagamit nila Matthew 24. Matthew 24 po, makinig po mabuti, ito po ay sa tribulation pa po magaganap. Hindi po ito, yes, hindi po ito sa panahon natin, no? Although, syempre, marami po tayong lindol, nangyayari, kabi-kabila. Yun nga yung mga current events, si Trump, yung sa Saudi Arabia, yung Sierra Madre, pinasalamatan, tapos si Bagyong Uwan, iba't ibang mga kalamidad. Alam niyo po ba, sobra na po ngayon, medyo nagbabago ang klima. Nagbabago talaga. Paggising ko kanina, ang salimuot. Hindi ko binuksan naman yung aircon kasi pag binuksan ko yung aircon kagabi, lagot ako kasi lalagnatin po talaga ako pag ganun. Ibang katawan ko pag ganun. Mas gusto kong pawisan ako compared sa mag-aircon. Hindi ako nag-aircon na magdamag, pinapatay ko rin po, ina-off ko siya. So, pero paggising ko po kanina, sobra po yung humid. Ang init ng pakiramdam. Then may bumulong sa akin, babago na talaga. Marang nagbago. At kung maiisip mo yung mga nakaraan, lalo na may comparison ka, depende sa edad nyo. Alam nyo, pag mas may edad ng isang tao, mas marami siyang comparisons regarding sa nakaraan kumpara sa ngayon. Kasi marami siyang experience. Kaya ako I believe, yung mga mas matanda, yung mga mas may edad, nakikinig ako sa kanila kasi mas marami silang alam kumpara sa ating mga bata pa. Mas bata pa, no? So, that's a wise way para yung mga natutunan natin sa kanila, may apply din natin sa panahon natin. Okay, kasi kanina, end times na, puro end times Ano po bang end times? End times means isang buong kapanahunan sa pag-approach ng mga events na nakatala sa banal na kasulatan. So, isa po rito yung tinatawag na the rapture of the church. Sapagkat yan na po yung closest na atin pong ma-experience. Especially tayong mga believers, we will be caught up. Harpazo in Greek, rapturo in Latin. Kaya sabi nila, ba't wala yung word na rapture? Kinuha po sa word na Latin ng English, rapture. So, meron pong rapture sa Bible. Nandun mismo yung idea, pagdagit, to caught up. Kaya yun, nakaista ko po sa Chowking. Bali, tita na rin po namin siya. Bali, kasama namin sa networking. I remember, may hawak siyang periodiko, yung dyaryo. Uso pang dyaryo noon I think this was 2010 o 2010 kamo na. 11 mga 2010 more particular. Dahil during that time nagkeke mo na yung mother ko. Yeah, ayan, 2010. Bumili ako ng ng agahan ng mother ko kasi masailan pag may sakit. Nandun siya. Umupo ako, "Oy tita, how are you?" Then may hawak siyang dyaryo, binabasa niya. Doon sa event na yon, I forget the event, no? Pero doon sa event na yon, parang may gera din Parang gera, tapos doon sa isang page, mga lindol naman. Hey, Jesus is coming. Ganyan gano'n. Jesus is coming. Kasi Christian din po si tita. Coming po, paano ako? Darating na siya, nakakabayo kanya. Wow. Yun. So, sa kanila,
pagka darating na si Lord, nakakabayo. Second coming. Ito yung sabi niya sa akin na ito yung dito natin ilalagay yung talata natin. Makikita siya lahat ng mga mata. Nasa Bible yan, sabi niya. Oh yes. Nasa Bible naman po ito, babasahin natin. Revelation chapter 1 verse 7. Ito. Sasalin ng New King James Version. Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him. Ito yung sabi niya. Even they who pierce Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. This is sa katapusan po ito ng Great Tribulation, mangyayari. Okay? Sa panahon natin, para matapos ang church age, rapture muna. Di ba? Para matapos ang church age, magra-rapture bago pumasok ang tribulation. Rapture muna, tapos 7 years of tribulation, sa katapos-tapusan ng 7 years tribulation, ito na yung Revelation chapter 1 verse 7. Every eye will see Him. Pag darating ang Panginoong Jesucristo, kasi ililigtas ng Panginoong Jesus laban sa Antikristo yung Israel. Kasi tapat ang pangako ng Diyos sa Israel. Hindi po pinalitan, makinig po mabuti ha, hindi po pinalitan ng simbahan ng Israel. Tapat ang pangako ng Panginoon sa Israel. Tayo po church. Itong katawan po natin ng church. Hindi po building. Tayo po yung church. Okay ha? Baka pag narinig nyo, church age, nasa isip nyo, simbahan, mga building. Tayo po ang church. Kaya nagtataka po ako, sa paglipas ng panahon, nagbago po. Nung araw, nung panahon po nila Pablo, naggagather sila as a whole. Nagpe-fellowship sila as a whole. Pero sa panahon natin yan, may isa lang pastor na tumatayo. Yung iba, spectators lang, nakaupo lang. May nag-message ba? Teka, umaya na. Spectators lang, nakaupo lang. Pagkatapos yung pastor nagsasalita, hindi po fellowship yon. Yun po ay parang show, kung tutuusin. Pero hindi naman natin pinag-uusapan yan. Ginagalang ko po yung may mga ganong pananaw. Pero mas maganda sana maibalik yung biblical way. We fellowship, we gather. Hindi? Yun po. Kaya sa totoo lang po, tayo po yung church. Tayo yung dadagitin ng Panginoon. Okay? Tayo po yung dadagitin. Pag sinabi mong church, yes. Kaya pag linggo nagsasabi sila, pupunta ka ba sa church? Sasagot ka dapat, kung Kristiyano ka. Ako yung church. Kahit saan ako nandun yung church, hindi yung building. O pupunta ako sa church, tawag dito, lilinisin ko. Lilinisin mo yung church. Lilinisin mo yung sarili mo dapat kasi church ka. Hindi po gano'n. Church building, pwede mo tawagin, that's the church building. Pero kung hindi ko tawagin, basta building lang, where we gather, gano'n. Kasi kami nag-gather kami kung saan-saan lang po. Walang specific na Walang specific na place at wala ring specific na day. Pwede mong gawin kahit any day. We are free. Galatians chapter 5 verse 1. Tayo po ay malaya. Pinalaya na po tayo. Kaya sa kalayaan po natin, manatili tayong malaya. Huwag tayo magpapadikta. Hindi tayo pwedeng, kung unbiblical na yung mga turo, hindi tayo pwede ron. Pero ang importante, kapatid natin sila kay Christ. We are all brothers and sisters under one leader, the Lord Jesus Christ. Perfect leader po siya. Kaya dito po sa Revelation chapter 1 verse 7 na nakalagay po dito, ito po yung sinasabi nung amin pong parang tita na sinasabi ko, makikita siya lahat ng mata. Kanya, nakakabayo. So ibig sabihin, ang paniwala niya itong church age matatapos sa pagbabalik niya. Parang yun na raw, all in one. Naniniwala siya yung rapture at second coming the same. It's not one at the same thing, my friends. Magkaiba po yun. Okay? So I hope may natutunan po tayo dito po sa atin pong Daily Good Vibes morning talk. No? Nag-talk lang po tayo at wala pong ibang bida rito kundi ang Panginoong Jesucristo na nagbigay at nag-alin ng kanyang buhay sa atin upang lumaya tayo, hindi tayo pabayaang mabandage at malaman natin ano ba ang sinasabi ng aklat na ito, ang banal na kasulatan. At anong kaibahan nito sa mga sinasabi ng mga modern preachers, no? Kailangan natin siyang susuriin. And we should always go back to the Bible. Okay? Sapagkat sa Bible nandun po lahat. Naalala ko nga po dati nung may nakilala kami, sabi niya, kami house church lang kami sapagkat yun ang nasa Bible. Okay? Sapagkat yun ang sabi ng Bible. Dapat, let's go back to the Bible, lalo na parating na si Lord Jesus. God bless po sa atin.